Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng Info Cebu. Tungkol ito sa resulta ng local absentee voting ng mga people who are working in government. So ang title is Uniform Verdict, a unanimous vote from the ranks. One of the most revealing results in this year's elections comes from the local absentee voting or LAV, where Filipinos, mostly in uniform service, were allowed to cast their votes early, April 28 to 30, due to election day duties. 57,689 total votes cast for 2025 absentee voting. 29,030 are from the Armed Forces of the Philippines, 23,448 from the Philippine National Police, 4,206 government employees, mostly teachers, and 1,005 members of the media. So how did our men and women in uniform vote in what appears to be a quiet protest? Ito, ang ganda, no? Hindi makapagsalita itong mga uniform members. Bawal eh. Ito na, quiet protest. Or even outright defiance. Not a single candidate endorsed by the administration made it to top 12. Even Bam Aquino or Kiko Pangilinan are nowhere in the winning circle. Instead, the top picks were all PDP Laban candidates. Topping the list, top 8. Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Bondok Jimmy, Lambino Raul, Rodriguez, Atty. Vic, JB Hinlo, and Philip Salvador. Yon ang top 8. Puros Duterte. Yan po. Mga active soldiers and policemen. Some are teachers. Some are media men. Grabe, no? Retired military men running as independent candidates were also favored. Ariel Querubin, number 9. Gringo Honasan, number 11. Colonel Busita, number 12. Okay, so mga retired ito. But not Ping Lacson, a former PNP chief who landed only at number 15. That's the best rank among Alyansa bets. Ano ibig sabihin nito? Dapat I don't know kung anong gagawin ng leadership ng AFP-PNP, leadership ng administrasyong ito. How do they analyze this result? Alyansa candidate, retired PNP chief, dating senador, number 15 lang. Bakit ang mga nanalo puros Duterte bets? Tapos of course, yung sumusunod, retired military men and policemen. Querubin, Honasan, and Busita. Okay, yung number 10. Sino yung number 10? Ito. Surprisingly, okay? Apollo Kibuloy made it to number 10, beating the more prominent and well-funded Alyansa candidates like Erwin Tulfo, number 19 lang. Tia Cayetano, number 20. Abi Binay, number 26. Benhor Abalos, number 29. Bong Revilla, number 31. Tinalo sila ni Pastor Apollo Kibuloy. So sana magising kayo sa katotohanan kung ano ang saloobin ng mga brave men and women in uniform. This is a deafening, nakakabingi,
deafening statement delivered by the ballot. Military and police personnel cannot openly express political opinions due to their loyalty to the chain of command, but this vote speaks what cannot be said. Yes, Kibuloy ranked higher than all the president's endorsed candidates. Now, that's a message worth reading between the lines. 2025 local absentee voting result in the comment section. Magbasa tayo. Kasi mga sundalo saluting the Philippine flag. Mabuhay po kayo, mga brave soldiers and policemen. Comments. So, inattach ni Infosibo yung votes with their votes. Hindi ko na lang babasahin, ha. Richie Oy. Sabi niya, this says a lot better than any survey ko, no. Gilier Fermalino, it means local absentee voting did not beat over votes if it's true. The Cruz Dexter, they respect much to our beloved President Duterte. Iram Iros, as this is far from the final tally, it only shows how these non-partisan sectors really feel about the current administration. They can't just voice out their frustrations. Salute to all the hardworking men and women in uniform. Ed Abuan. So what can we say about the overall results? There can only be magic that happened while Bam and Kiko and Lapid won. Okay? So, ako, sa circle namin, mga retired, mga kakilala ko, grabe yung group chat. Wala nang pinag-usapan kundi kung paano nila suportahan si Tatay Digong. Meron pang wife ng isang retirado umiiyak sa group chat, nagmamakaawa na, please, botuhan natin ang mga kandidato ni Tatay Digong. Maawa tayo sa kanya. Ang laki ng utang natin sa kanya. Nadoble ang ating pensyon. Dahil kay Tatay Digong, kailang makabalik siya. And many responded. Talagang grabe. Sa retired ito, sinasabi ko, ito kasing topic natin is active. So kung kaming mga retired, nagkakaisa kami, Duterte plus 2, ito rin, nakikita natin, kahit ang mga active, solid Duterte supporters sila. And salute to these brave men and women in uniform. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating income ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko saging ni Manoy, og nag-abuno siya. Unsa man naman yung abuno? Kuan. Dopos. Nopos og kuan. Complete. Complete. Ammonium. Ammonium. May akong gi kuan diri. Abuno. Abuno. Para dali ra mangunod. Pila gani ni Manoy kapunuan nimong saging? 210 ni. 210. 210. Kining So, akong kuan diri. So maayo gid Manoy. Maayo gid Manoy ang tubo sa imong saging lakatan. So 210 tanan. Gawas nga hinlo, maayo sad ang tubo sa saging ni Manoy. Og sige siya ani og kaabuno. Kedian dan aga. Siya. Dijuan en bababa. O karon Manoy, manang unsa inyong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom o sa pagsuporta sa abono? Maayog gyud nga kuan gihatagan mi sa magpadayon ang suporta sa naghatag aning mga saging ug abono. Aron mo lambo pag-ayo ang among tanom. Sa maaning saging. Thank you. Aron dali ra ta maka-harvest.
Hawas ta og kalisod kita mga kapos. Labi na og na ako'y mga estudyante na magpasalamat ko kung mangundod na kining among saging na anak ko ika-suporta sa akong mga eskwela. Oo. Kung di may way among suporta nga saging, kining akong bana di na magwanta pagtrabaho kay Ginoo. Oo, salamat kay Manang. Umuuna ni ang makita saging ni Manoy sa area sa Mount Kitang